ay naramdaman natin na ang mga Muslim ay parte ng gobyerno. Hindi tayo itinuring ni PRRD na kalaban. So tayo po ay nagpapasalamat mga Muslim sa kay PRRD. So maraming salamat sa BARM. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you. Yes. Oh. Ano masasabi mo sa mga pagdeklara? Actually, maganda yon na agaran na sinabi ni VP Sara na tatakbo siyang presidente sa 2028 election. Kasi ang kagandahan na maaga niyang dineclare yun, yung mga Pilipino na nanghihina na, nawawala na ng pag-asa dahil sa bulok na sistema, dahil sa bulok na gobyerno, dahil sa bulok at basurang pamamalakad ni Bongbong Marcos ay nagkaroon ng sigla ang mga Pilipino na magpatuloy sa pakikipaglaban at pagmamahal sa ating bayan. Kaya maganda po yung ginawa ni Inday Sara na pagdeklara ng mas maaga na siya ay tatakbong presidente at nakita natin kung anong epekto sa mga Pilipino lumakas ang kanilang loob. Nakita naman natin kung anong epekto sa mga politikong magnanakaw at kurap. Lahat sila ngayon nanginginig ang mga tuhod, nagkakagulo-gulo kung anong dapat gawin hanggang sa sinabi pa ni Abante na hindi kita susuportahan sa 2028 election. For your information, Abante, Congressman Utak Hipo na pinakabobong congressman, para sa kaalaman mo, hindi kailangan ni VP Sara ang suporta galing sa iyo at hindi kailangan ng mga taga-suporta ng mga Duterte ang suporta na galing sa iyo. Unang-una sa lahat, ikaw Abante, walang bumoto sa iyo nung nakaraang eleksyon. Kaya ka lang naupo dahil dinisqualify ng gagong COMELEC na si George Garcia ang nakalaban mo. Kaya ka naupo. Hindi dahil may bumoto sa iyo, dahil walang bumoto sa iyo. Abanting bugok sa congressman. Sir, kung sabi mo kay Balaki na sabi niya, dito na pumunta siya si Sino daw? si Balaki. dito raw litisan kasi dito sa Pilipinas, pag daw sa ibang bansa. Yes, si PRRD pabalikin dito. Sabi mo Balaki, Yun ang dapat. Parang pinakita niya. Kasi meron tayong umiiral na batas. Kung ang Pilipino pala, ang isang presidente natapos sa termino at iimbestigahan sa ibang bansa, dapat wala nang nag-aaral ng abogado. Dapat sunugin ang Supreme Court. Wala pa tayong sariling batas na umiiral dito sa ating bansa? Bakit kailangan yung isang presidente na ginawa naman ang lahat? Namuno ng maganda, binigay ang lahat ng gusto ng Pilipino, bakit kailangan dalhin sa dahig? Yan nanay ni Marcos. Napakaraming ninakaw, napakaraming nilabag na batas sa Pilipino. Kinukulong, ayaw ni PRRD kasi bugok na matanda na. Yung tatay ni Bongbong Marcos, pinalibing ni PRRD. Tapos yung mga kabataan ngayon nakakamping dilawan, anong sisigaw? Ayaw ko sa Duterte, bakit? Walang transparency, walang accountability, gago! Bugok na estudyante. Matapang talaga Muslim na yan. Anong walang accountability? Ano bang ginawa ni PRRD? Hindi ba accountability para sa inyo yun? Hindi ba transparency yung pinakita ni PRRD sa inyo? Hindi ba justisya ang pinakita ni PRRD sa inyo? Nung time niya? Tapos sasabihin ng estudyante, mamamatay si Duterte, mamamatay tao. Yes! Pag adik ka, mamatay ka. Yang ni-rape ng adik, hindi niya choice na ma-rape siya. Pero yung bugok na adik na pinuprotektahan nila, Rizal Tiberos, ng mga kabataan party list, choice nila na mamatay sila kasi pinili nila maging adik. Tapos ang gagawin ng estudyante, ayoko sa Duterte, mamamatay, ayoko sa Sara. Maganda yung buhay ng estudyante kung hindi patayin ang addicts, automatic next generation, lahat kayo mga estudyante bubuk, addict na rin kayo. Di ba? Yan yung dahilan kung bakit pinatay ni PRRD yung mga pusher at addict. User, hindi para iligtas si lolo mo, si tito mo, kung hindi para iligtas kang kabataan dyan sa droga. Tapos, ngayon, yung isang estudyante nakikipagdebate, di ba? Na dapat daw alisin ang ROTC. Kasi yan daw, marami yung namatay dahil dyan. Wala daw ipinakita na respeto yung ROTC, kaya dapat daw alisin. Isa kang malaking bugok na estudyante. Ang tinuturo dyan, disiplina. Tapos kayong mga kakamping, gusto nyo gerahin ng China, tapos ayaw nyo mag-mandatory training? Takot nga kayo mag-mandatory training, tapos gusto nyo sabi ng China? Diba? Tapos galit sila, sinabi ni Robby Padilla na ang kabataan mahina.
galit na galit ang mga estudyante. Totoo na mahina ang mga estudyante ngayon. Nadidepress sila sa simple. Tanungin mo estudyante, anong problema, bakit malungkot ka? Nadidepress ako, bakit 50 lang ang baon ko? Di ba? Bakit ka tumalon? Pinareka ko ng jowa ko. So anong tawag mo yun? Hindi ba kahinaan yun? Di ba? Ang gusto ng mga estudyante ngayon, mag-OGT sa taas ng bundok, magpa-recruit sa kabataan party list ni Renico at ni Raul Manuel. Yan ang gusto nila. Si Kiko Barsaga, sinasabi na si Bongbong Marcos magnanakaw. Ano ang ginawa ng House of Representatives? Sinuspende. Si Renico, harap-harapan ng pag-recruit sa mga estudyante. Bakit hindi masuspende? Diba? So, ibig sabihin, ang gobyerno natin ngayon, bulok na bulok ang sistema. So, hindi tayo titigil ng mga Pilipino dahil sa pambababoy nila, pambabastos nila sa karapatan ng bawat Pilipino at pagpapadala nila kay PRRD ng illegal sa dahig. Diba? Andiyan ang Supreme Court. Kataas-taas ang hukuman ng Republika ng Pilipinas. Bakit hindi siya dito? Diba? Kung ano naman pala gagawin natin, aktin ng presidente, mamuno, dadalhin sa dahig, huwag na tayo mag-abogado. Pakinggan na lang natin yung Soto. Kasi yan si Soto, namuti na ang buhok, hanggang ngayon bubuk pa rin. Kay Gadon. Diba? Oo, si Gadon, ganun din. Kay Gadon. Gadon. Yung sabi mo kay Gadon. Hindi raw mananalo si BP Sara. Sabi ni Gadon. Ay talagang hindi mananalo si BP Sara kung palaki yan ang nakaw. Pero kung pagmamahal sa bayan ng pag-usapan, wala sila at Larry Gadon. Sabi nga ni Larry Gadon, bakit si BP Sara hindi madisbar-disbar? Katakot-takot na pagmumura ang ginagawa niya. Si BP Sara, nagmumura pero matalino. May ginagawa. Si Gadon, nadisbar kasi bugok. Kaya lang naman nakapasan sa Baradsam kasi nangopya nung nalaman ng nangopya pala, bugok pala, nadisbar ka agad. Kaya ngayon si Gadon, isang malaking bobo. Oo. Balik sa kanya ng bulo. Isang malaking bugok, bobo. Sino Gadon? Larry Gadon ay bobo. Pambansang bubo. Pambansang bobo ng Pilipinas, Larry Gadon, bobo. At mo, saan ka makakita ang presidente sabi niya na adik? Ang galing-galing magsalita. Matalino ba yung tatawagin mo? Mabuhay ang mga Pilipinas! Ilan ba ang Pilipinas? 10. Isa lang ang Pilipinas pero milyon ang Pilipino na walang tiwala sa iyo, Bongbong Marcos. Diba? Sino ang pambansang bubo? Larry Gadon. Yan ang pambansang bobo sa Pilipinas, Larry Gadon. Isa tayo. Ano motibo ni Papa Lino bakit nagalag na balik sa Pilipinas? Seryoso ba dahil siya sa kanya? Para lang makipag-plastikan, mga plastic man yan sila